Ayan, today is Friday, delivery day kay Kuya Joseph. So, ano tayo dyan? Almost 16,000 tayo. Ayan, so kumuha lang tayo nung pang buffer natin for the week. So, marami-rami din yan. Kasama na din dyan yung almost 1,000 na chichirya at rino na order ko sa asawa niya. Okay, so alright, ayan. So, magkikita pa kami ng next Tuesday ni Kuya. At sa susunod na Friday ay hindi kasi may kasi may PMFTC ako. So DCFE, yan mga boxes na noodles natin, konti lang din naman yung ibang bagay na in-order ko. Ayan. So eto, dumating si Procter and Gamble. In-orderan ko lang kasi yung Bisor daw. Nandiyan, umorder daw ako. Kawawa naman yung ahente. Ayan. So, nirefill natin, 5 ulit ang ating gin, no? So nakaubos tayo nung nakaraang ng 5. Oh, 'di ba? 5. 5. So nakakaubos talaga ng 20 bucks per month. Nagre-range, no? So ayan pa, ayan ang ating mga order. So ang daming order na dumating ngayon, ang daming binayaran. Pero si Nestle booking today, bukas ang deliver na sa 7.5 ang babayaran natin. Ayan. So, ating mga customers at dumating din ang ating Pure Gold. Always panalo. No? Ayan. Nag-deliver na sila. Binayaran natin at total kasama ang pinahabol ng mami, 11,867 ang binayaran natin. Okay. Ayan. Binababa na. So, marami na naman tayong mga ayusin. Okay, ayan. 2 box ng MP with chaser. Ni-reserve sa akin ni Pure Gold, Aling Puring, at iba pang mga items. Hi guys, Mami Park is here, and for today's video, issue na naman tayo. Ayan. Okay. So, alam niyo, dami kong trabaho. Nagpa-pricing ako kanina pa. Dumating na nga kasi yung deliver ni Pure Gold. At nakakairita, ang order ko, 2 case ng Yakult. Abay, ang dumating 2 rim ng Yakult. Anin ko yung 2? Tawa lang ng tawa ang kaya bukas, wala silang choice kundi i-deliver nila sa akin. Pinadagdagan ko na rin. Order na rin ako ng mga diapers kasi grabe, unti na lang din yung mga diapers ko. Mga large, medium na by 24. So, nagsipag-order na tayo mga tig sa 10 by 24 at saka by 12, ganyan. Okay, anyways, ang pag-uusapin natin for today's video ay ang napaka-trending na naman na Mary Mart na MM. Okay? Ayan. So, pag ninilayan natin, kanina kasi nag-live kami, no? Nag-live ako. So, nakita nyo naman ang actual bentahan ng Mami Park. So, sa actual bentahan, hindi na ako nagbablog nung talagang tipong magre-review pa ako ng magbibideo ako, nahihiya pa yung mga customer. So, kung naka-live ako, walang choice talaga. Makikita nyo, walang edit. Actual makikita nyo na may mamimili. No? So, yun yung pinaka-the best way for me. Para hindi na ako mag-edit-edit. Ba't ko pahirapan sarili ko, guys, ha? Wag na. Para nakikisaw-saw na rin kayo sa live natin. No? Live na tayo nag-uusap. Okay. So, doon sa live, guys, i-cancel ko din muna yung shoutout ko sa mga So, doon sa live, ito ang napag-usapan. Sabi ni, kasi tinanong ako ni Ma'am Nimpa Realista, magkano daw ba yung sales ko kahapon? Ang tumal daw. May mga talaga, ang daming nagsasabing mga kasaring matumal sa kanila. Pati sa mga comment ko nga pagdasal natin guys kasi wala akong magagawang magic dyan. Dahil sa totoo lang, minsan tanggapin talaga natin minsan may sitwasyon talagang matumal. Kahit dito dinadanas namin yan, no? Kaya lang talagang sa part ng Mami Park kasi, meron ako talaga dito na quota, no, dito sa store. So sa ngayon talaga, ang quota namin ay 20,000 pataas. Yan po ang lowest quota namin. Pag bumaba po sa 20,000 pataas, nanggugumigil na ako niyan. Pero awa naman ng Diyos, no? Sobra sa 20. Kasi 20 pataas ang ang target ko. Kasi kung susumahin ko, yun ang dapat na kailangan kong targetin para sa pangangailangan namin. Para pag makita ko kung magkano lalabas na net income ko. Kaya hindi po ako bumabase sa percentage. Kasi baka mamaya, hindi na ako bumabase dyan. Kasi baka mamaya, kumuha ko ng 10%, 15%, 20%, hindi naman pala ganun ang kailangan kong kunin. So, mas safe para sa akin is to get peso na, net income na. Bawas lahat ng mga nabili at bawas lahat ng mga gastos, business expenses. Then, kung kabigin yung natira. At kung sobra-sobra para sa amin, i-rolling ulit. Ibalik-was ulit sa store. Wala namang problema dun, no? Discarte naman natin yun. Yan. Okay.
or kaya ipunin, no? I-bangko, ganyan. Nasa sa atin naman yun. Basta ang mahalaga yung store, hindi nawawala ng stocks, ma-provide yung pangangailangan ng mga kasari ng ating mga nasasakupan na area. Okay, doon sa comment sa live ko kanina ng actual bentahan natin, kamustahan, meron tayong babasahin doon. So, sabi nga ni Ma'am Nimpa Realista, ako ang natatakot sa mga binigyan ni MM ng renovation, half or 1/4 lang sa benta nyo everyday sales nila. Tapos, need nila buy boxes ang purchases. While si Mary Jane Lindog naman, which is ito maganda talaga, kasi si Mary Jane talaga dati pang nanonood sa akin yan eh. Talagang ipupurso niya. Bakit? So, malalaman natin yan. Ano nga ba? So, di ba nagkaroon ng honest review, yung, honest nga ba yun? No. Hindi natin alam. Ang isang malaking vlogger na sa YouTube world ng Sari Sari Store, nagkaroon siya ng review after ng renovation niya, nagkaroon siya ng review sa kanyang tindahan kung kamusta na. Nahandyan yung nailag ang mga customer, ganyan. So, instead na ang target dapat ay makakuha ng maraming customer dahil nga magto 280K purchase monthly ang kailangan, nangyari ganyan. At may speculation pa, according dun sa mga comments na baka sinisiraan lang ng vlogger na ito, baka magkano ba ang binayad ng isang malaking supermarket online, ang vlogger, para siraan si MM. Okay, ayan. But hindi natin pakikialaman yun. So, ibig sabihin, ang renovation pala ay hindi applicable sa lahat ng tindahan. No? Hindi pala applicable. Ano pa ang makakapag-support niyan na masasabi natin hindi applicable yan? At kanino yan applicable? Anong klaseng negosyong sari-sari store yan available? Anong nature? Okay, let's see. So according to Ma'am Mary Jane Lindog, willing siya na mapursu ang kanyang MM renovation, no? Yung renovation program. Bakit? Unang-una, 2 years na siya sa pagiging wholesaler. Okay, Mami Park, anong kinalaman ng karanasan at kasalukuyang sitwasyon ng tindahan mo na ikaw ay wholesaler? Pengi pa ako isang teng na kape. Ano ang kinalaman nito sa 280K monthly purchase na required para ma-renovate kay Mary Mark? Dahil kapag wholesaler ka, talagang boxes ang kailangan mo. At pag wholesaler ka, talagang ang transaction mo ay malaki. Pag wholesaler ka, pinakamababa na iyong sales, I doubt pa na yun ang pinakamababa, dapat 30,000 pataas ang iyong dapat na transaction. Why? Because when we analyze the figure, kung nagre-range lang sa 10 to 15,000 ang iyong daily sales, paano ka lalaban nun? Ang 10 to 15,000, hindi yun kabuuan ng sales na puro groceries lang. Kabuuan yun ng transaction mo ng iba't iba pong mga produkto na hinango mo sa iba't ibang ahente o supplier mo. Diba? Yung 10 to 15,000, kapag ganyan lang ang benta mo, napapaloob dyan ang ice cream, napapaloob dyan ang mga school supplies na sa iba mo kinukuha, napapaloob dyan yung iba mong mga hindi nakuha sa mga iba mong supplier at kinuha mo sa ibang supplier. Dishwashing, no? Mga kung ano-ano pa, mga disposable products, mga kasi ang parang wala namang ganyan eh. Yung makakabili ka ng mga ilang cups lang ng mga plastic cups, no? Mga coffee cup, mga tali, mga ganyan, mga kung ano-ano, mga anik-anik, mga ibang mga non-food na produkto na may wawang ba sila, may ganyan, di ba? So, ibig sabihin, yung 10 to 15,000 mo, hindi yun puro groceries ang nilalaman. So, kung 10 to 15, doon na tayo sa 15,000, bigyan na natin ng benefit of the doubt. Pagpalagay natin 15,000, no? Kasi alam niyo sa totoo lang, pagka tayo nagdedesisyon, dapat lagi tayo doon babase sa pinaka-lowest quota or lowest, pinakamatumal na range ng benta natin. Bakit? To be safe. Kasi kung ang pagbabasihan mo dyan ay yung nabibit mong pinakamataas na sales everyday, yung halimbawa, minsan nakaka-sales ka ng 25,000, 30,000. Kung minsan lang yun, paano yung normal days? 'Di ba? Fiesta yun eh. Fiesta days yun. Ano ang ating quote? Hindi araw-araw fiesta. O di syempre, hindi natin aasahan yun. Hindi reliable yun. Hindi dependable. Doon tayo sa pinaka matumal na nagre-range. So, bigyan pa rin natin ng benefit of the doubt, 15,000. Okay, 15,000 every day. I-times natin sa 30. That is 450,000.
Okay, 450,000, ililes natin si 280K na kay tanging kay Mary Mart lang manggagaling na purchase. Which is 420, sorry. Kulang pala, 280. 170,000 ang lalabas. Guys, yung 170,000, saan ka kukuha ng sigarilyo? Kay Mary Mart ba? Saan ka kukuha ng mga mantika na walang tatak, na takal-takal lang, na refill lang, na mga 1.1.5? Saan ka kukuha ng Max Glow? Saan ka kukuha ng mga accessories, mga non-food, ng gamot, kung may tinda kang mga over-the-counter? Saan ka kukuha ng mga toothbrush? Kasi kung boxes, edi isang box ang toothbrush, ganun ba? Isang ano? Saan ka kukuha nun? Toothpaste. Isang box ang dapat mong kunin. Eh, nagre-range lang to 10 to 15,000 eh. Ang ano mo eh. Ang sales mo eh. Tapos pinasok mo yung ano na yon, agreement na yon. Oh. Magdadasal ka na lang na mas lumakas at mag-o-offer ka na ng wholesale. Pero, nandun ka sa trial and error method ulit. Kasi focus mo lang retail eh. Kung retail lang ha, kung retail ka, tapos inabil mo yon. Hindi ka kasalukuyang wholesaler na agad. 'Di ba? O sige nga, ilaban nyo nga sa akin yung point na yan. O, ngayon, Mami Park, paano yung mga ibang vlogger na ganito, ganyan? Ewan ko sa kanila, malay ko. Unless, delikadesa, kahiyaan na, may magkakaroon ng hidden agenda. Siyempre, hindi papayag mapahiya hindi mapapayag mapahiya ang negosyo at ang ang Mary Mart. O, wag lang mangyayari sana na magkakaroon ng hidden na ipinalabas lang na 280K ang ipopurchase ng mga vloggers na to. Pero ang totoo, nakaka-less than 280K, uubra yung kay Mary Mart. So, sana, eto punto, magkaroon ng honest review. Yun ang aasahan natin. No? At shoutout talaga kay Mary Mart. Di talaga ako against sa inyo. Kala nyo against lang ako sa inyo. No? At sa mga pro Mary Mart. Mag-break case kayo. Baka maka-order ako. Yan ang inaabangan naming lahat. Mag-break case kayo. Talagang kahit hindi nyo ako opera ng kung ano-ano, I will be the one to promote you. Kasi yun ang makakatulong sa mga kasari ko. Promise. Gagawin ko yan. Pag nag-break case kayo. That is a breakthrough sa aming mga kasari. Yun ang totoong tulong. Yun ang totoong is our pain in the penny. Dahil maa-afford na namin. Dahil yun ang para matulungan nyo kaming umangat. Paano kami aangat pa? Boxes agad tinirahan nyo kami ng ganyan. 'Di ba? Ngayon, offeran nyo kami renovations. Tulad ko, aning ko renovations. Ang kailangan ko, break case nyo. Yun ang totoo. Ayan sinasabi ko na. Kasi yun ang na-offer sa amin ng ibang mga suppliers namin. No? Kasi, kanya-kanya kami ng sitwasyon. Hindi naman lahat wholesaler. Kakainin lang kami ng mga malalaki. Sa totoo lang. 'Di ba? Retailer ka eh. Tapos bigla, tumira ka ng ganung agreement, 280K. Kakainin ka lang ng mga wholesaler. Sino kawawa? Ikaw. Kaya nga sa negosyo, di ba? Ba't ang daming nagrereklamo? Reality yun eh. Ang maliit, lalong nagiging maliit. Ang malaki, ang lalong lumalaki. Bakit? Pahabaan PC yan eh. Yun ang totoo. Totoo yan. Huwag kayong huwag yung sabihin sa akin hindi totoo. Kung kayo kahit pa paano nung mga tungkol sa pagnenegosyo, nag-aaral, nagbabasa, nagre-research, no? Meron kayong mga self-learnings, makaka-relate kayo sa sinasabi ko. Makaka-relate kayo. Hindi naman ako nagyaw-yaw dito para walang alam naman. Grabe naman kayo. Kung talagang natawa nga ako dun sa nagsabi sa akin, mayabang daw ako na yung tungkol dun sa sales everyday na at ikinumpara pa ako sa kapatiran ko. Kinumpara mo ako sa kapatiran ko, magkakilala kami noon, nag-uusap kami sa GC noon. Kinumpara mo pa ako kay Rose Jam 11. I will never be Rose Jam 11 and she will never be Mommy Park. Magkaiba kami ng diskarte. Wala kaming pakialamanan. Diskarte niya, diskarte ko. No, ganun ang punto doon. Kasi kilala naman nila ako, hindi naman nila mabibreak talaga ang pananaw ko eh. Hindi nila talaga mabibreak ang principles ko. Yun ako. Wala nang makakapagpabago pa nun. No? Unless makakapagpabago niyan, pag binigyan talaga tayo ng break case ni Mary Mart. Diba? Mary Mart, ba't kaya naman? Break case lang naman ang hinihintay namin. At bigyan nyo kami ng pagkakataon, lalo na yung mga gusto, wala talagang pamparenovate, pampagawa ng shelves, na ma-renovate nyo sila somehow. No? Mapapinturahan man lang, ganito, ganyan. Yun ang totoong tulong. Yun ang totoong pagmamalasakit. Kasi binibigyan nyo ng pagkakataong umangat ang bawat kasari. Kasi mapapasana all na lang ang marami.
mas kakaunti ang umaangat. Mapapasana all na lang sila. Hindi naman maka-order. Oh, kung sana target market nyo na sana kami. No? Mami, ba't kaya ka nagsasalita siguro ng ganyan? Kasi hindi mo lang afford ang 280k monthly. Excuse me. Afford yan ng tindahan. Kahit di ako maglabas ng personal na pera, tindahan lang. Pwede kong ipilit yan kung gugustuhin ko. Pero ba't ko gagawin yun? Ayoko ma-stress. No? Gusto ko ng maraming options. Ever since sa negosyo, options ang lagi kong tinuturo. Magkaroon ng option 1, 2, 3. Dahil, magiging loyal ka sa kanila, magiging ano ko. Pero, malaki silang negosyo. Hindi basta-basta mababalik yung ano mo. Mababalik yung benefits. No? Di ba? Yung sa points nga lang kay Aling Puring eh. Oh, bago mo naman mapamili yun, pamimili mo ba yun pag 100 points pa lang, 100 points pa lang? Parang kahiyaan mo na yun itatransact pa sa ano, nakitagal-tagal para ma-redeem mo lang yung 100 points. So, syempre, patataasin mo muna yun, mga 1,000 mahigit. Mga 1,500, 2,000, di ba? Mag-isip nga, oh, di ba? Yung mga nakukuha mong perks and ano, bago mo makuha yan, ipunin mo muna yan. O, di namimili ka pa rin. Pero, magaang sa'yo. Kasi, may break case. May mga good deals, di ba? Hindi ko naman sinabing walang good deals at ano kay Mary Mart eh. Kung may mura man sa kanya sa nakikita nyo at compare sa ibang ano, may mas mura pa rin talaga sa kanya na nakukuhanan ko rito. Eh bakit pa ako magpapa-stress ng ano, ng 280k, 'di ba? Yun lang yung punto. Pero break case. Kukuha ako. Kahit kumuha ako sa kanya, kahit hatiin ko yung budget ko sa ganyan at sa kanya ako kumuha, kung makikita ko talaga na good deal ang kanyang presyo, kahit nag-break case na siya. Okay. So, inaasahan natin, no? Tingnan natin for 1 year, 6 months to 1 year. Kasi 3 years yung contract eh. Kung talagang mabibit yung 280k. Kung magkakaroon ng honest review, no? Kung magkakaroon ng honest review. Kasi, kung magiging sinungaling lang din at hindi magiging kakaroon ng honest review at ipipilit lang out of delicadeza palalabas na nakakabit ng 280k. Sorry to say. Kayo na pinakawalang kwentang influencer. Maraming mapapahamak na mga kasari na malalagay sa alanganin. Maawa kayo. Kayo kumikita, kayo meron, maghuhugutan. Paano tong mga maiengganyo na wala nang paghuhugutan at ang pag-asa na lang ay tindahan? Yun lang naman yung sa akin. Kasi, pansin nyo, ayoko talagang maging endorser kapag magsisinungaling lang din ako. Wala akong sinasabing may sinungaling dito ha. Pinupunto ko lang kasi negosyo yan. Promotion yan. Di ba? I'm just speaking the truth, real talk. Kasi mga iba dyan, sa yaw-yaw ng yaw-yaw, comment na lang ng comment dyan. Hindi naman malalim ang Nag-aral ba kayo ng Pinag-aralan nyo ba yung mga ganyan-ganyan? Yung mga, kumbaga ba, pinagnilayan nyo ba? Hindi naman kinakailangan makatapos ka ng 4 na taon or degree holder ka para maintindihan mo yung napakasimpleng figures. Sasabihan pa ako ng iba dyan na inuwenta ko pa daw yung aanohin. Yun nga, yun kailangan nga yun. Kasi nga, para magkaroon ka ng realization. Kung sarado utak mo, wala kang magagawa sa'yo, di ba? Hindi pinipilit ang vlog sa inyo. Pwedeng lumaya sa channel ko, mag-unsubscribe. Pwede. Diyos ko po, Lord. Ngayon pa ba naman ako matatakot sa subscriber, guys? Hindi naman yan, ang vlogging ko naman, hindi naman yan pinagkukunan ng ko. Diyos ko po, Panginoon ko. Yung kikitain ko dyan, yung sweldo ko dyan, isang pitik ko lang yan. Isang pitik lang yan Tapos yung sahod na yan, threshold lang yan 5,000. 6,000, swerte nga umabot 10,000. Parang labo, hindi basta-basta. Sa part ko ba't ko katatakutan? Kung mag-focus ako, magnegosyo ako, diba? Pero kasi, ito ang pangarap ko. Yung mabigyan kayo ng matutunan nyo, yung mga paraan na maaari nyo magamit para kayo ay umasenso at umangat-angat ng di baling dahan-dahan. Ako kasi guys, ito kasi, nyo kasi minsan titirahin ako ng iba. May daddy part ka kasi ganyan sinabi ko nga sa inyo, savings na lang ang nagalaw, no? At ang daddy nyo ay walang trabaho, magdadalawang taon na. 2 taon na nga magdadalawang taon pala sa next year. Walang trabaho. Di ba magdadalawang taon din ako sa next year, sa March. Siya nawalan ng trabaho, kina-Aprilan. Isipin mo yun. Sunuran lang kami, simbuan lang yata difference nung nag-put up ako nito at yung nawalan siya ng trabaho. Talagang pinaghandaan lang niya na yung mabigay niya sa akin hanggat kaya niyang mabigyan niya ako ng monthly. Ginamit ko yun. Sinikap ko na mapalaki, mapaano. Dahil nga eventually magiging bread and butter ang tindahan. Guys, nagpalaki ako ng motor lang ang gamit ko. Wala akong comfortability basta-basta. Nakita niyo yan sa mga vlogs ko. Overloaded ako. Nakatingin lahat ang mga lalaki sa akin sa daan, lalo pag nagta-traffic.
Nakatingin sa akin ang lahat ng mga nasa parking kapag paalis na ako ng parking ng palengke ng Santa Maria at ng direct way. Nakatingin sa akin ang mga ng huhuli ng motor. Nakatingin lahat sa akin ang mga makakasabayan kong mga JNT, mga Shopee, mga Lazada. Promise. Nakatingin sa akin. Minsan nag-giveaway na nga yung mga four wheels na sasakyan, nakikita nila ako. Nag-giveaway sila sa akin kasi nakita nila overloaded ako talaga. At hindi ko yun ina-advise sa inyong gawin kasi napakadelikado. Pero yun ang mga sakripisyo na ginawa ko. Dahil bago naman ako nagkatindera, guys, napalaki ko na yung store. Extended na yan, ano na yan. At nagre-range na sa 15 to 20,000 pataas ang aking sales. Nung kumuha ako ng tindera. At hindi na talaga kaya ng katawan ko. And I don't like to suffer my health na naghanap buhay ka nga, namatay ka naman, di ba? Talagang ganun eh. Wala pa akong tindera, ako lang lahat. Mga anak ko, paano pagkain, inaasa ko na lang sa luto kila Ate Ning, pagka dadalhan, inaasa ko sa service, buti na lang talaga, tinuruan ko mga anak ko maging independent nang hindi ko na sila hahayaan pa. Hindi ko na sila sobrang babantayan pa ultimo sa kanilang mga damit. Kami lang din naglalaba, wala pa akong katulong, wala pa akong kasambahay. 'Di ba? Nung hindi pa pumapasok si Kauri, na pagbabantay ko, iniiwan ko kahit delikado, extended na to. Naglakas loob akong mangutang ng ref kasi wala akong pang-cash. Napagtagumpay ang bayaran, yung chest freezer ko, na Fujidenso. Mga ano ng frozen, na may mga ice cream din. Napagtagumpayan ko hanggang sa may mga ahente na finally nilalapitan na ako dahil dumating pa sa puntong nagagalit ang mga ibang kasari dito na dinadalhan ako na nagseselos, na binibigyan ako. Tipong dumadating pa dun sa point na nahihiya ang mga ahente, lalapit sa kanila, pwede po ba alokan ko yung isang tindahan? Nagpapaalam pa sila para lang umalokan ako. Nahihiya sila. That is the truth. Chinaga ko lahat yan. Inano ko lahat yan. Alam ng mga ahente ko kung ano alang ang meron ako habang lumalaki ako. Hindi yan maikakaila. Kahit sa buong Wilubin, hindi yan mapapasinungalingan. Kaya hindi po pwedeng magbablog ako dito. Nagsisinungaling ako. Totoo lang. No? Marami ang mga lumaki. Pero how many years it takes? Ako, tinarget ko lang 1 taon. Bakit? Yun lang talaga goal ko Meron akong goal. Meron akong short-term goal. Hanggang 1 taon lang ako. Kailangan makuha ko to. Kailangan ito ang mangyari sa tindahan. Kasi pagka hindi ito ang nangyari sa tindahan, ang tindahan, hahayaan ko na lang siya kung ano siya maiiwan ng within 1 year. At magpo-focus ako ulit mag-dishwashing. Kukuha ko ng tindera, pababantayin ko lang, pero magdi-dishwashing ako para may sundot. Dahil umokay na. Ngayon, hintay na lang talaga namin yung sasakyan kasi magdi-dishwashing kami, magbabalik kami. So, ibig sabihin, inayos ko muna. Meron akong short-term goal. No? Para kailangan iyon ay ipakita sa akin ng store. Kasi, yun ang negosyo. Diba? Yung iba, handa sa kanila na lahat ng kaginhawahan. Nagsimula magtindahan, may sasakyan, may sarili ng bahay, may sarili ng ganito, ganyan. Nasa kanila ang maraming comfortability compare sa akin nung nagpapalaki ako. But it takes how many years bago lumaki? Bago umano? It takes how many years? Hindi pa nga talagang galing lahat sa tindahan yung talagang rumoling. Yung talagang nakatulong para guminhawa sila sa 'di ba? O reality talk. 'Di ba? Biruin mo kung noon pa may sasakyan na ako, hindi ko na kailangan gumastos pa ng 500, 600 tuwing tatawagin ko si Parent Tonight. Every time na may benta ako 10,000, 15,000, tatakbo ko na agad yan. Gano'n lang na gasolina ang uubusin ko kung may sarili akong sasakyan na talagang makakapagkarga ng mga boxes. Samantalang motor ang gamit ko, hindi naman ako pwede magkarga dyan ng mga 3 box, 4 na box. Then na-aksidente ako. Hindi ko kaya. Kung noon pa ako nagkaroon ng sasakyan, mas noon pa. Baka within 6 months lang, within 8 months lang. Yung target goal ko, yung short-term goal ko, mas napadali. Lalo pang naging short. Diba? Pero yung iba, andyan na lahat ng kaginhawahan. It takes years. Why? Kulang sa diskarte. Mali ang sistema. Yun lang yung masasabi. Mali ang sistema. Tapos, nag-level up ang buhay. Baka sabi niya, titira ko na naman. Sige na nga, baka na naman sa inyo. Totoo naman kasi. Diba? Totoo naman kasi. Pero hindi tayo against doon. Yung iba nakuha ng comfortability dahil sa kinikita sa mga platforms, sa mga endorsement. Subukan nga nating talagang yung katulad kung walang ganyan. Yung walang mga extra ganyan. Talagang ito lang ang pinukusan. Sabi ko sa inyo
Kahit dito mga tao na-amaze, paano ko nagawa mag-isa? Paano? Lalo na yung physical at yung diskarte. Paano ko nagawa? Hindi ko din alam. Nagpapasalamat na lang ako sa Diyos talaga na biniyayaan niya ako ng knowledge at ng diskarte at ng utak. At nagpapasalamat na lang ako sa lahat ng mga itinuro sa akin ni Lola Park na mga diskarte na mula bata pa ako. Experience ang gamit ko. Ganun. No? At ito, no, ang haba ng video, no? At ito guys, ang pinakaiiwan ko sa inyo. Sa totoo lang, hindi po talaga pera ang unang puhunan sa tindahan, sa pagnenegosyo. Ang una pong puhunan ay ang ating sarili. Lakas ng loob, diskarte, utak, open-minded, at higit sa lahat, ano pa? Believe in yourself, and bago ang lahat, maniwala ka na bibigyan ka ng blessings ni Lord. Dapat magkakaakibat yan. Kasi nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Unang puhunan ang sarili. Bago pera. Dahil ang puhunan, basta nandyan na ang good opportunity, madaling magumawa ng kapital. Madaling gumawa ng perang kapital. Mangutang ka lang, may kapital ka na. Pero kung mismo sarili mo, kahit 1 milyon, kahit 10 milyon ang pera mo sa bangko, kung di ka marunong magpayaman ng pera mo at magpaikot at mag-manage, within 3 months, within 6 months, half year, 1 year, pak o spot ka. Bye!